Mga kwento ni Felmo. Tumatanggap ng bayad si Orlan. Hanap buhay niya na ito eh. Pero nakadepende sa kung magbibigay ba o hindi nun. Kung magbibigay ay mabuti at kung hindi magbigay, ayos lang din. Kusang loob daw kasi yan pero sa mga sandaling yon, hinabutan nga siya ng pera ni Tani. Hindi niya matanggap-tanggap. Alam niya naman kasing hindi siyang nakapuksa sa aswang nun. Bagkos ay gulpi sarado pa nga siya dito. Wag na. Ipunin niyo na lang yan para sa panganganak ng asawa mo. Pero may sugat ka. May pasa ka pa dyan sa dalawang mata mo. Hindi biro yung ginawa mo eh. Tanggapin mo. At salamat ha. Hindi na, ayos lang ha. Minsan hindi ako tumatanggap. Lalo na kapag alam ko namang mas kinakailangan niya yan. Sige, alis na ako. Tumango na lamang si Tani nun. Si Orlan ay parabang basang tuta ito habang naglalakad. Yakap ang sarili tapos dismayado. Dismayado siya gawa ng nabigo siya sa pagpuksa sa nilalang. May kasama pang kahihiyan. 2 beses nang nangyari ito sa kanya at sa iisang babae pa. Mas mabuti pang tumanggap ng sipa at suntok dahil hindi pa gaano nakakatapak ng dignidad. Pero ang ginawa daw ni Solina, malupit pa sa isang sampal. Ang sampal ay katumbas ng pagyurak ng kanyang pagkatao. Nung makauwi na, nakatulala si Orlan sa biranda nila. Tinatawag siya ng nanay niya noon pero hindi kumikibo. Hindi nawawala sa isip niya ang nangyari maging yung namutawi sa bibig ni Solina. Para bang nawawalan siya ng gana sa buhay. As in, inamin mismo ito sa akin ni Orlan noong marinig ko ang kwento. Kinabukasan noon, hindi lumabas ng bahay si Orlan. Di pagtanggap ng pasyente ay hindi niya pinapaunlakan. Sadyang nasira umano ang kanyang garbo na sa tagal ng panahon niyang namamayagpag, nakatikim din umano siya ng isang kahihiyan noon. May nagreklamo. May pasyente kasi noong pinabalik ni Orlan na kesyo bakit hindi daw nanggagamot malayo pa naman umano ang pinanggalingan nila. Kahit kontra sa loob noon, napilitan na lamang si Orlan na harapan ito. Hinapuhap lamang umano niya ang ulo tapos nagbigay ng malupit na orasyon at, "Pwede ka na makauwi. Magaling na yung sakit mo. Kulit mo din naman kasi, sabing karaniwang sakit lang gusto pa talagang magpasuri. Paracetamol lang naman ang gamot sa migraine Bumusangot umano ang pasyente. Maraming nakakita. Napatawa pang ibang nag-aantay. Pero pinili lamang ni Orlan noon ang may mga sakit talaga na doon sa poder niya magagamot. Yung iba pinapauwi niya na. Hindi na binibigyan ng herbal. Pinapauwi at may kabigatan pa ng boses. Sa mga sumunod na araw ay ganoon pa rin ang ginawa ni Orlan. Hanggang sa dumalang na mga pasyenteng pumupunta sa kanya. Itong nanay niya ay pinapagalitan na siya noon. Gawa nang siya na lang umano ang nagiging sumsuma ng mga tsismoso sa lugar. Tinamad daw at hindi na seryoso manggamot. Marami pa naman umanong umaasa sa kanya. Kinukulit pa siya ng kapatid niyang si Carmina noon. Ano ba daw ang problema at laging balisa ang kanyang kuya? Hindi naman nagsasalita si Orlan. Hanggang sa isang hapon. "Orlan, gumising ka dyan at may bisita ka." Tawag ng kanyang nanay Odette habang nakahiga noon sa may bandang kusina si Orlan. Naroroon kasi ang higaan ito. Tapos ang ibabaw banda ito na yung altar na lagay niya ng mga lana at ilan pang parapernalyas na ginagamit sa panggagamot. Siyempre naroroon din ang maliit na kahon. Ito ang lagay ng kung sinong nagbibigay sa kanya ng pera kapag may nagagamot noon. Ayaw tumanggap at pinapalagay lang doon sa altar. "Pauwiin mo yan, Nay. Masama yung pakiramdam ko." "Anong masama? Sabihin mo kamo, tinatamad ka lang. Ano bang nangyari sa'yo? Harapin mo yung bisita. Babae at maganda. Iha, ano nga bang pangalan mo?" "Solina po, tita." "Abay, wag na lang tita, iha. Pwedeng Nanay Odette na lang." "Sige po, Nanay Odette."
Itong si Orlan ay parang pusang nagulat. Yung tipong bumangon bigla at dilat na dilat ang mga mata. Tapos sinisipat niya sa beranda. Hindi niya makita. Solina daw ang pangalan. Mabilis na naghilamos si Orlan. Pagkatapos noon ay nanipilyo pa. Walang ligo-ligo ito na parabang na-depress ng gusto. Tapos ay inayos na lamang ang sarili ng madalian noon. Pagkabungad niya sa beranda, nakatitig sa kanya si Solina. Nagkatitigan silang dalawa. Walang nagsasalita. Takang-taka ang kanyang nanay Odette. Nagtanong kung may problema ba sa kanila. Magkakilala ba ang mga ito at parang nagulat sa isa't isa noon. Kilala ko po si Orlan. Niligawan kasi ako nito tapos hindi ko pinapansin. Oh, anong tinititig-titig mo dyan? Gusto ko magpahilot. Masakit yung likod ko. Kagabi pa to eh. Tumangulang si Orlan. Nangatog ang tuhod niya noon habang kinukuha ang lana sa altar. Abay, nangligaw sa'yo yung anak ko na yan. Alam mo, nagbago siya. Hindi siya katulad ng dati. Parang nakagat ng aso eh. Ayaw nang magpakita sa mga tao. Takot nga sa tubig o tingnan mo. Hindi naligo. Wika ng kanyang nanay. Sakto pa talagang kakarating lamang ni Carmina at narinig lahat ng mga sinabi ni Solina. Parang matatawa ito sa naging kilos ni Orlan. Lalo na umano nung titigan siya ng babae. Kuya, may bisita ka pala. Busted ka no kaya ka nagbago. Nabigo sa pag-ibig. Tumahimik ka dyan. Umalis nga muna kayo. Ikaw na parang ang tatag na din ng pagiging marites mo eh. Katulad ka na nila. Carmina, alis ka muna be. Walang iya ka talaga. Yamot na yamot si Orlan. Ito kasi sila. Walang tinatagong ugali. Kung ano ang nakikita ng ibang tao, yun talaga sila nun. Walang plastic kumbaga. Prangkang prangka. Sa kabila ng pagtaboy niya sa mga kasama sa bahay, nanatili ang mga ito. Pumasok lamang sa loob pero alam ni Orlan na nakikiramdam lamang ang kanyang ina at kapatid nun. Pasimple namang nagwika si Orlan kay Solina. Anong ginagawa mo dito? Anong niligawan? Mahiya ka naman sa pinagsasabi mo. Nananalamin ka ba? Hindi kita type, no? Kasabay nito ay sinisimulan na umano ni Orlan noon ang paghilot sa babae. Aba, ako pa ngayon yung naging api. Nabalitaan kong hindi ka na nanggagamot. Narinig ko din sa pamilya mo na totoo pa lang talaga. Ano bang problema mo? Huwag mong hayaan ang mga pasyente mo. Alo ba yung mangyari sa'yo? Mababaliw ka. Wala ka bang saklaw sa pagkakaroon ng taas kapag tinalikuran yung tungkulin? Ang sakit naman ng pagkakapisil mo. Dahan-dahan naman. Yung kikiligin naman ako. Galit ka ba? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Tumahimik ka nga dyan. Nagpapahilot ka diba? Wala ka namang pilay kaya pipilayan kita para maging resonable. Sige gawin mo. Tingnan natin kung sinong mapaparalis sa pagkatapos. Yang alaga mo paralisado at mauuna pa yung mamatay sa'yo. Ano ba? Nag-aalala ako sa pinagagagawa mo eh. Mga 5 taon mula ngayon, makikita mo na lang natatanda kang bigla. Kukulubot yung mukha mo at magkakasakit ka ng malubha. Wala makakagamot sa sakit na kakapit sa'yo kung hindi yung pagbalik mo sa pagiging albularyo. Hindi nakapagsalita si Orlan. Tama naman kasi si Solina. Parang pagpapatiwakal kapag iniwan ng walang pahintulot ang isang tahas nun. Kadalasang nangyayari sa isang albularyo na lihitimo. Tumatanda na maaga. Gaya ng sinabi ni Solina, magkakaroon ng sakit na malubha. Dito ay kinalmahan niya ang sarili tapos noong nasa wisyo na si Orlan, pinaliwanag niyang lahat. Na kesyo tinamaan daw siya ng labis na kahihiyan mula kay Solina. Nagmistula itong mangmang sa karunungan. Hindi daw biro ang pangaralan ng ibang tao samantalang may tiwala naman daw siya sa kanyang sarili nun. Nasaktan siya ng gusto at dinigdib niyang lahat. Nawalan siya ng gana sa panggagamot. Ikaw na yung pumalit sa akin. Nagkukubli ka pa bihasa ka naman. Sa susunod na may lumapit sa akin, sasabihin ko na sa'yo na magpagamot. Nako naman yan lang ba ang problema mo? Nasobrahan sa taas ang garbo mo kasi. Tapos nung natapakan na, hindi mo na magawang itaas muli. Hindi pang sariling kapakanan yung trabahong ito. Payo lang yung sa akin ha, para din yun sa'yo. Bata isip ka
Gwapo ka pa naman sana pero pisot yung diskartehan mo. Bumalik ka na sa panggagamot. Gusto mo tulungan pa kita eh. Nay Odette, ipapaalam ko lang po na araw-araw akong pupunta dito para naman ganahan tong si Orlan. Tutulungan ko lang siya. Ay, walang problema, iha. Alam ko namang magkakatuluyan kayo eh. Kaya nga nanay na lang yung pinatawag ko sa'yo dito sa akin. Napapapikit na lamang ng mga mata itong si Orlan. Alam niyang totohanan ito ng babae. Dama niya yun sa kanyang sarili. At yun na nga ang nangyari. Kinabukasan kaagad na ba, dumating si Sulina. Ang tahimik daw ng bahay nila Orlan. Itong binata ay nasa silong. Nakatulala at atat na atat sa pagdating ng mga pasyente. Ang problema ay wala namang pasyenteng dumating. Si Sulina ay nasa loob ng bahay. Kausap ng Nanay Odette. Tapos si Carmina ay nagluluto noon. Feel at home daw noon si Sulina. Sa daloy pa ng pananalita nito habang kausap si Nanay Odette. Parang matagal nang magkakilala. Nakakatawanan, tuksuhan at syempre, inaasar noon si Orlan ng nanay. Pinaparinggan ito lagi na kesyo mag-asawa na daw kasi nga ang babae na mismong dumalaw. Babae na ang tumuka kahit walang pain. Sumasakay naman umano itong si Sulina. Banas na banas si Orlan. Hanggang sa sumapit na lamang umano ang gabi. Dito pa may dumating. Hindi pasyente kung di magpapatulong lang. Ito ay walang iba, kundi si Tani. Binabalikan daw ng aswang si Amy. Pakiramdam ni Tani ay hindi lang nag-iisa. Mahigit daw sa dalawa dahil may huni sa magkakaibang direksyon. Tinawag ni Sulina si Orlan. Kinausap ito sa may likod ng bahay. Sabi ko na nga ba babalik ang hayop? Sabi ko na nga ba marami sila eh. Hindi maglalakas loob ang isang aswang na makipagbuno sa isang katulad mo kung walang pinaghuhugutan ng tapang. Hindi yun tatablan sa kung anong gagawin ko kahit pa alam ko na yung pangalan niya. Napaghandaan na ako nun. Tapos ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin kamo? Pupuntahan natin yung bahay. Haharangan muna natin yung ginagawa ng mga aswang tapos kinabukasan, puntahan natin sa kanila. Sige na, maganda ka na. Hindi na nagsalita si Orlan. Tumango lang ito at kinuha niya ang kanyang pangunahing panglaban sa aswang. May punyal na maliit itong si Orlan na gawa sa bronze. Tapos ang postura ay parang krisalis. Hindi niya nadala ito nung unang punta niya sa lugar gawa ng inaakala niyang magiging madali lamang ang pagtaboy o hindi naman kay pagpuksa sa nilalang. Pero wala eh. Malakas kahit pa karaniwang gabunan lang. Kahit pa hindi purong gabunan. Napakalakas nun. Pinauna nila si Tani. Nakasunod ang dalawa. Naglakad kahit malayo. Mga isang oras bago pa nakarating. Walang kibuan ang dalawa noon. Nag-usap na lang sila noong nakarating na sa bahay. At syempre, dahil nga haharangan muna ang aswang, isinagawa muli ni Orlan yung sabatya pero habang nangyari yon, nagyayaw-yaw si Orlan. Sabi niya kay Sulina, parang kinain lang din ito ang mga namutawi sa bibig na rektay ng aswang imbis na idaan pa sa proseso. At least pinag-iisipan. Ikaw, nag-isip ka ba nun? Sige na, huwag ka na magreklamo. Pinuna pa sila noon ni Tani. Nagtatalo ang dalawa. Napagkaamalan pa nga umano ito mag-asawa. Ang kinagandahan lang daw sa ugali nitong si Sulina. Marunong sumakay sa kung anong pag-uusap. Walang ano-anong sinabi noon na mag-asawa nga silang dalawa at buntis din si Sulina. Kaya naman itong si Orlan imbis na magreklamo pa, hindi na lang kumibo nun. Buong magdamag na kababad sa tubig sa loob ng batya ang mga paa ni Amy. Mabuti at malakas na babae ito. Kaya ding makipagpuyatan at nasa ganung estado pa. Nakikiramdam lamang ang dalawa sa mga aswang. Hindi sila lumalabas ng bahay nun. Mahigit umano sa 5 ang nilalang na nasa labas. Marami. Tingin ni Orlan, isang angka nito.
Hindi naman maipagkakaila na napakarami talagang aswang noon sa bukiran ng lugar, lalo na sa bandang Tangub. Pagsapit ng umaga ay pinagpahinga na si Amy. Pero sinabi ni Solina na doon ito mananatili pansamantala sa bahay nila Orlan. Walang aswang kasang lalapit doon gawa ng napakatatag ng puder sa paligid ng bahay, na siya namang nagpatibay ng binata sa mahabang panahon. Pagkatapos ng mungkahin yun ni Solina, inaya na si Orlan na aalis na sila. Magpunta muna sa bahay nila Solina kasi nga magpapaalam siya sa tatay niya. Sabi naman ni Orlan baka kung anong isipin noon dahil magkasama silang dalawa. Alam ng tatay na tutulungan kita sa panggagamot mo. Hindi niya lang alam itong gagawin natin ngayon. Ayoko mag-alala yung tatay. Alinsunod sa mga sinabi ni Solina, walang nagawa si Orlan kung hindi ang sumang-ayon na lang. Nung nakarating daw sila sa bahay nito, bumungad kaagad ang tatay ni Solina. Pangalanan natin yung Mang Filiberto. Ang sabi pa nun, malakas daw ang karga ni Orlan pero bakit kinakailangan pang tulungan? Malalim ang kaalaman nito eh. Bakit nahihirapan ka ba sa ilang mga pasyente mo dong? Hindi naman po. Hindi ako nangangailangan ng tulong. Nagkusa lang po itong anak nyo. Alam ko na. Ikaw, Solina. Type mo tong lalaki ano? Sa bagay, malaki ka naman na. Magandang lalaki naman ito. Bansot nga lang. Siya bueno. Ba't ba sinama mo ito dito anak? Ipapakalala mo na bang mapapangasawa mo? Hindi no. May pupuntahan lang kami. May inaaswang kasi tay. Di ba nga nabanggit ko naman na sa'yo yung buntis? Binalikan po. Tapos isang hukbo yung bumalik. Sasadyain namin sa araw nang sa ganon pabor sa amin. Matapos makapagsalita nitong si Solina, pumasok daw yun sa loob ng bahay. Nakita naman ni Orlan na may sumilip sa bintana nun. Parang nanay daw ni Solina gawa ng kawangis pero nakasaklay. Parang paralisado. Ilang mga sandali ay lumabas na si Solina. Kasabay noon ay nanghingi ng basbas sa kanyang ama. Gulat na gulat si Orlan. Basbas ng paggabay ito at karagdagang karga sa katawan. Ni hindi man lang umano nababahala ang padre de pamilya sa gagawin nila. Kampante pa ito. Napapatanong sa isip si Orlan. Bihasa din ba ang ama ni Solina? Nung umalis na sila, nagtanong ang binata nun. At dito ay mas lalo siyang nagulat. Pinuno umano ang tatay ni Solina sa isang samahan ng may mga karunungan. Tapos ay pastor pa ito. Yun ang dahilan kung bakit sila lumipat gawa ng mas marami ang sakop ng tatay niya sa lugar. Lahat ng mga pamamaraang Solomon, kabisado ng tatay ko. Itong karunungan ko, galing sa kanya at mula din sa pamamaraan ni Solomon. Hindi ka ba nagtataka? Kaya kong manipulahin ang isang aswang at hindi mo ako mararamdaman. Isipin mong karaniwan lang ako pero ang totoo, bata pa ako'y isinasabay ko na noon sa kamulatan ko ang karunungan. Napapatango na lamang si Orlan. Hindi pala basta-bastang may karunungan lamang itong si Solina. Kung tutuusin ay isang bantugan ito kung ilalarawan. Hindi makikita sa itsura. Gawa ng maganda, matangkad at maputi pa. Hindi naman yung sobrang ganda talaga. Yung tipong hindi lang nakakasawa tingnan na mukha no. Tapos may alindog daw ito na nakakapanindig balahibo. Si Solina ang nauna. Nakakaramdam ng pagod si Orlan pero itong babae, parang bagong gising lang. Maliksi at mamula-mula pa ang pisngi. Malayo ang nilakad nila. Bukid kasi ito. Hindi mawari ni Orlan sa kung paano alam ng babayang lugar taga Negros naman ito. Basta nakasunod lamang siya dito at walang kibuan. Diretso talaga yon. Binabaybay nilang kalsadang mabato. Tumawid ng sipalay at akyat pa ng bundok nun. Nung hindi na naatim ni Orlan ay nagtanong na talaga siya. Nararamdaman mo ba yung mga aswang kahit malayo? Hindi. Pinuntahan ko lang dito. Siniguro ko kung totoo ba yung sinasabi ng lugar.
Totoo naman. Ano ka ba? Paano ko mararamdaman ng ganito kalayo? Ano ako, Diyos? Bilisan mo naman yung lakad mo. Ang ikikli ng mga hakbang mo eh. Insultador talaga si Solina. Dito niya napagtatanto na gano'n ito makipag-ugnayan. Kaya nagmukha lang tuloy siya noong timang. Dinibdib niyang lahat nung mapaya siya dito, iyon naman palang talagang ugali ng babae. Hanggang sa nakarating daw sila sa isang nayon. Para na umanong mahimatay si Orlan. Nakaangat ang balikat at naghahabol ng hininga. Napakabilis kasi maglakad ni Solina. Nandito na tayo. Ito na yung lugar. Hindi ko lang alam kung lahat ba ng nakatira dito ay aswang. Isa-isay natin yung mga bahay. Sandali, anong gagawin natin? Magtatanong kung aswang sila. Papakiramdaman lang. Hindi ka kaya habulin ng itak kapag ayun yung sinabi mo. Gamitin mo naman kahit papano yung utak mo eh. Tara na. Sumunod naman si Orlan nun. Nakapagpahinga lang ng saglit tapos lakad na naman. Sa mga puntong ito ay tirik pang araw at bilad na bilad sila. Hindi niya nga napagtutuunan ng pansin ang pakikiramdam sa paligid. Namamayanis sa kanya noon ang pagkapagod na talagang pawis na pawis ito. Hanggang sa sinabi ni Solina na nasa dulo siguro. Kasi nga itong nangungunang mga bahay, mga tao na mano-mano. Nasa unahan pa ang tahanan ng aswang. Tinuro ni Solina ito. Nasa madamo banda at malapit sa ilog. Bale ang postura ng lugar. Rolling hills. Nasa babang ilog. Nasa dalisdis naman ang bahay o manunong aswang. Tapos may natatanaw si Orlan na ilan pang mga kabayan sa unahan pa nito. Payak lang ang tahanan. Maliit na espasyo sa gilid ng padahilig na lupa. Tapos may nakatirik na bahay. Dito ay bumuntong hininga si Orlan at nakiramdam. Base sa kanyang naramdaman, kuta daw yun ng aswang. Dama daw niya yun at naaamoy pa niya ang samyo. Hindi kapansin-pansin ang samyo ng isang aswang kung hindi marunong kumilatis nun. Iisipin lamang na may nabulok na basura o hindi naman kay nabulok na hayop. Sabi ni Solina, parang walang tao sa bahay. Pero lapitan daw nila. Nauna si Solina. Binabaybay nila noon ang maliit na dadaanan pababa at ang gilid ay bangin. Sangi ito na malalim. Nang makarating na sa bahay, sinipat nilang loob. Bukas ang pinto pero walang tao. May mga kagamitan pero walang kung sino man ang nasa loob nun. Natiktikan siguro na paparating tayo. Napagplanuhan nila to. Malamang na nakasubaybay sa atin kanina. Mukhang tama ka nga, Solina. May nakasunod sa atin eh. Sasabihin ko na dapat sa'yo pero ang bilis mo naman maglakad para kang nasiraan ng tiyan eh. Ano ngayon? Uuwi na lang tayo? Hindi tayo uuwi nang walang napapala. Paniguradong mas mahihirapan lang tayo kapag umuwi. Ang masaklap, damay-damay na to. Yung pamilya mo, pamilya ko, pamilya ni Tani. Ayos lang kung kami ang pupuntirihan kasi nga maging si nanay may kaalaman din yun. Pero ikaw paano ka na? Aasawahin kita para maging isa na lang tayo. Ano? Sasabat ka? Pwede naman yun, di ba? Kapal mo naman. Hindi ka pa nga nang liligaw eh. Tsaka biro lang yung mga sinabi ko sa nanay mo. Biro lang din naman yung mga sinabi ko sa'yo. Ang sensitibo mo naman siyempre. Napasabak na tayo sa ganito eh. Tapusin na lang. Kaya nga lang hindi natin alam kung nasaan na sila ngayon. Nagbungkahi si Solina na sumunod lang sa kanya. Hindi pa naman tapos umano sa pagsasiksik sa mga bahay. May mga tahanan pa sa unahan. Kapag wala umano sa mga ito, ibig sabihin ng nakatira, mga aswang. Nagpatuloy sila sa ginagawa. Pabor na sa lilim ng mga puntong yun kasi nga makahoy. Hindi katulad kanina na mababang mga damo lang at magkakalayo ang mga puno. Para bang dumaan sa kaingin ng lugar na yon. Itong pupunta nila ay malagubat na. May daanan, may lusutan sa ibang direksyon. Dito pa lamang napagtanto ng dalawa na doon pala sa gilid ng ilog may daanan. May mga bahay din pero hindi lang makikita sa bandang itaas.
Itong mga bahay may mga nakatira. Nakikita nila yon. May napansin daw si Orlando. May tao na biglang tumakbo ng mabilis. Yung tipong nagmasid ng saglit sa kanila at noong masipatan nila ito ay bigla na lang tumakbo. Tinanong ni Orlan si Solina kung nakita niya ba yon. Tumango ang dalaga. Sinabing sundan daw nila pero mag-iingat gawa ng baka isa itong patibong. Dapat ay wag din silang abutan ng gabi sa lugar dahil kapag nangyari yon ay magiging mahirap umano ang kanilang sitwasyon. Sinundan nila kung saan nagtungo yung tumakbong tao hanggang sa nakarating sila sa isang banda na may namumukod tanging bahay sa napakasukal. Ito lang ang tahanang nabalot ng mga baging at napapalibutan ng nagtatayugang mga puno. Kaagad naramdaman ni Orlan na may mga nakapaligid na aswang. Naririto sila. Nasa tabi-tabi lang. Parang patibong to. Huwag tayong lalapit. Hayaan natin magpakita. Mas maganda siguro na umatras muna tayo. Lingay na yung araw o baka abutan pa tayo ng dilim. Hindi. Alam kong matatapos natin to sa araw ding to. Huwag ka mag-alala. Lalabas yan. Ako ang bahala. Napapailing si Orlan sa sinabi ni Solina. Napakabiyasa ni Solina sa larangang aswang. Napapatanong siya dito kung marami na bang karanasan si Solina sa nilalang. Sabi naman ng babae, ikalawa pa lamang yung may nakabuno daw si Orlan. Ikatlo ito mga sandaling ito. Umupo sa lupa si Solina. Sinabi nitong huwag gagalaw si Orlan anuman umanong maramdamang sakit sa katawan ni Orlan. Indahin lang. Nagtanong ang binata sa kung anong gagawin ni Solina pero hindi nagsalita ang babae. Napakaseryoso na mukha. Tapos biglang dukot sa kung anong meron sa likod nito at nakita ni Orlan yung bagakay na 2 dangkal ang haba nun. Nagulat si Orlan na dala pala nitong si Solina ang bagakay. Hindi man lang niya napansin kahit nakasunod siya kanina. Nakamaong napan si Solina pero hanggang tuhod lang. Yung tipong ginupit umano ang pantalon. Tapos sa may bandang hita may mga punit na animoy sinadya. Halos makita na nga umano ang ano nito kasi nga malaki-laki din yung punit nun. Ilang mga sandali pa, may dinukot sa may dibdib si Solina. Kwintas na gawa lang sa makapal na sinulid. May nakasabit na maliit na animoy barya. Hinahalikan yun ni Solina sabay tanggal ito sa leg at lagay naman sa kamay kung saan ito yung may hawak sa bagakay. Gumuhit daw sa lupa si Solina. Nagkumpas lang pero wala naman talagang nahuhulma na guhit. Maya-maya pa, parang nakuryente si Orlan. Napapitlag talaga siya noon sa gulat. Masakit umano na para bang mula sa paa hanggang ulo. Ano yun? Ang sakit, yun na ba? Hindi sumagot si Solina. Ganun pa rin ito. Seryoso ang mukha at nakatitig sa bahay. Walang ano-ano ay merong umatungal sa may kakahuyan. Tao na animoy nasaktan. Kasabay nito ay sumigaw pa ito sa iba namang direksyon. Dito na tumayo si Solina tapos nagwika ng, patikim pa lang yan. Sa susunod na sangbit ko ng orasyon, mas malakas pa doon at paniguradong maiihi kayo sa sakit. Indahin mo lang yung susunod na mararamdaman mo, Orlan. Tiisin mo. Ano? Sabi mo maiihi? Pati ba ako tatamaan din? Walang hiyang yan. Bakit ako nadadamay? Sa pagkakaalam ko para lang yun sa kampo ng dilim ha. Bakit? Hindi ka ba kampo ng dilim? Kung malinis ka hindi ka tatamaan. Pero alam kong hindi ka malinis kaya inabisuan na kita. Walang taong malinis, Orlan. May bahid ng kasamaan lahat ng ultimo yung mga pare. Nagkakasala sila. Sana walang mga nakatirang ibang tao sa direksyong yan kasi kapag meron ako, pati sila tatamaan din. Parang kidlat na tumama sa lupa at kumalat sa paligid ng bisa ng talandrong ito. Matapos lang magsalita ni Solina, may lumitaw Sir Seth. 2, isang babae at isang lalaki yon. Tila ba mag-asawa ang mga ito at puro buhagag ang buhok. Na animoy, hindi naliligo.